Nang bumalik ang malay ko, ay nakahiga na ako sa tabi ng puno. Dinig ko ang ingay ng paligid. Mapuno sa kinaroroonan ko, pero ilang di pa lang ang layo at kitang-kita ko ng maliwanag na kalsada. Maraming pose ng ilaw dito, kaya maliwanag ang buong paligid. Marahan akong bumangon at iginala ang paningin ko. Halos pare-pareho ang mga punong nandito, kaya naman nilagyan ko ng tanda ang punong pinanggalingan ko. Pumulot ako ng maraming bato at inilagay sa baba ng puno to. Matapos ko gawin to, ay naglakad na ako papunta sa kalsada. Dito ay mas nakita ko ng kabuuan ng lugar. May mga puno din at halaman, pero ang mas kapansin-pansin ay ang mga malalaking gusaling nakatayo rito. Mukhang ito na yata ang biringan. Ang kinatatayuan ko ay parang eco park lang nila dahil mapuno to. Pero ang buong paligid ay masasabi kong isang napakaunlad na syudad. Ang mga naririnig kong ingay ng sasakyan ay nanggagaling sa himpapawid. Lumulutang sila, kaya ang sementadong kalsada nila ay malinis. Naglakad-lakad pa ako at lalo akong namangha sa mga nakikita ko. Parang walang nakatirang mahirap sa lugar na to kasi lahat ng bahay ay malalaki at mistulang mga mansyon. Hanggang sa hindi kalayuan ay nakatayo ang isang matayog na tore na punong-puno din ng ilaw. Tanaw na tanaw ko rin ang pinakamalaki at pinakamagandang gusali. Para tong isang kastilyo na kulay ginto. Tapos nagkikislapan pa ang mga diamanting nakadikit sa ilang parte ng haligid nito. Wala akong ibang naririnig na ingay maliban sa mga sasakyang naglulutangan sa taas. Hindi ko rin alam kung saan ako pupunta dahil napakalawak ng lugar na to. Saan kaya natin sisimulang hanapin si Kuya Nardo? Napatapik na ako sa noo ko nang maalala kong hindi ko nga pala kasama si Bugoy. Naiwan siya sa tent at ako lang ang nahigop ng portal. Natigilan ako nang makarinig ng mga yabag. Kaya mabilis akong tumakbo papasok sa kakahuyan. Nagtago ako sa malaking puno at bahagyang sumilip kung ano yon. Nakita ko ang mga kalalakihang nakapila na parang sundalong nagmamarcha. Pare-pareho ang mga magagara nilang damit. Maputi at mapusaw ang kanilang mga balat. Tapos ang buhok nila ay kakulay ng buhok ng mais. Para silang mga sundalo ng mga royal blood. Habang namamangha ako sa sabay-sabay nilang paglalakad, ay hindi sinasadyang mapatitig ako sa mukha ng lalaking nasa gitna ng linya. May nag-iba man sa kulay ng balat niya at nawala man ang itim niyang buhok ay hindi ako pwedeng magkamali. Kilalang kilala ko kung sino to. Si Kuya Nardo. Kaya alam kong siya ang lalaking nakikita ko. Gusto ko siyang tawagin ng mga oras na to pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Madami kasi sila at ayokong mapahamak ako kung hindi ako mag-iingat. Nagtago ako sa mga puno at halaman pati na sa mga poste ng ilaw. Palipat-lipat habang sinusundan ko sila. Sa awa ng Diyos ay hindi nila ako napansin hanggang sa makarating ako sa harap na magara at napakalaking kastilyo. Kusang bumukas ang malaki at kulay gintong pintuan nito. Bago magsara ang pinto ay mabilis akong pumuslit papasok. Nagtago ako sa malalaking ribulto at hindi ko alam kung anong ribulto to. Pero ang buong atensyon ko ay nakay Kuya Nardo lang. Mistulan silang mga kawal base sa kilos nila. Walang ano-ano ay lumabas ang isang napakaganda at eleganteng babae. Mahaba ang blonde niyang buhok. Kumikislap sa kaputian ng kanyang balat at napakaamo ng mukha niya. Para siyang isang anghel na bumaba sa langit, lalo na't napakaputi ng kanyang damit. May gintong korona sa ulo niya. Niyukuran din siya ng mga lalaki, kaya naisip kong siya ang reyna sa lugar na to. Hanggang nagsalita ang babae sa wikang hindi ko maintindihan. Pati ang boses niya ay napakalambing at nakakaakit. Kinurap-kurap ko ang mga mata ko bago pa ako tuluyang maakit sa kagandahan ng babae. Pumikit ako ng mariin at nagdasal sa isipan ko. Diyos ko, huwag mo hayaan na mahulog ako sa patibong ng mundong to. Tulungan mo ako, Diyos ko. Pagmulat ko ng mata, ay muli akong sumilip sa pinagtataguan ko. Nagsasalita pa rin ang babae, pero hindi ko na tinignan ang mukha nito, lalo na ang mga mata niya. Nang makita kong tapos na silang mag-usap, ay sasalisin na rin sana ako palabas. Pero bago pa ako makarating ng pinto, ay sinalubong na ako ng dalawang engkanto. Hinawakan nila ako sa magkabilang balikat at kinaladkad papunta sa reyna nila. Magaling. May bumisita sa atin. Sakto para sa handaan mamaya. Bitawan niyo ako. Wala akong balak na magtagal sa mundo niyo. Patawarin niyo ako kung pumasok ako na walang pahintulot. Huwag kang mag-alala. Ihahatid ka namin pabalik. Pagkatapos ng handaan, ikaw ang magiging bisita namin pandangal. Ha? Natutuwa po ako malaman na welcome ako sa mundo niyo. Kahit paano, ay nakakapagsalita sila sa wikang naiintindihan ko. Kinaladkad ulit ako ng engkantong may hawak sa akin, pero agad silang pinahinto ng babae. Tratuhin niyo ng maayos ang bisita. Dalhin siya sa handaan mamaya. Binitawan nila ang braso ko at hinayaang maglakad na mag-isa. Dinala nila ako sa isang napakagandang silid
na kahit kailan sa buhay ko ay hindi ko pa nagagawang mapasok. Mas maganda at mas elegante pa to kumpara sa napapanood kong 5-star hotel sa TV. Iniwan nila ako dito para makapagpahinga. Tinignan ko ang oras sa relo ko pero hindi to umaandar. Kahit anong pitik ang gawin ko sa relo ay hindi to gumagana. Makalipas lang ang ilang saglit ay bumalik sila sa silid at niyaya ako sa kanilang handaan. Pumasok kami sa isang silid na may napakahabang mesa. Marami na sila dito pero napakatahimik ng paligid. Nag-uusap sila pero hindi malakas ang kanilang mga boses. Formal ang handaan nila at kahit ang mga mukha nila ay formal din. Hindi silang umingiti. Mayaman nga ang mundo nila pero hindi ko kakayaning tumira kahit saglit lang dito dahil napaka-boring tumira sa mundo nila. Habang naglalakad ay tinitignan ko isa-isa ang mga nakaupo sa mababang mesa. Sa kanang bahagi ay nakita ko ang matandang albularyong si Kaambo. Siya ang nagturo kay Kuya Nardo kung paano manggamot. Katabi niya si Kuya Nardo na hindi man lang tumitingin sa akin. Pinipigilan ko pa rin ang sarili ko na kausapin siya kasi natatakot akong baka magalit sila sa akin. Sinundan ko lang ang dalawang sumundo sa akin hanggang sa makarating kami sa pinakaharap. Nandoon ang mesa ng Reyna at pinaupo nila ako sa tabi niya. Hiwalay ang upuan nito at may dalawang tagasilbi siya sa magkabilang gilid. Inuutusan niya ang mga to na pagsilbihan ako. Sobrang kaba ang nararamdaman ko ng mga oras na to. Lalo na't kaming dalaw lang na magandang babae ang magkaharap. Kinausap niya ako sa napakalumanay at malambing na boses. Anong pangalan mo? At paano ka nakapasok sa mundo namin? Paumanhin po. Hindi naman ako magtatagal. Hindi niyo na po kailangan malaman ang pangalan ko. Kung ganon, irerespeto ko ang gusto mo. Sagutin mo lang ang tanong ko. Paano ka nakapasok? At ano ang kailangan mo rito? Salamat po. Aksidente po ako nakapasok rito. Nahawakan ko po ang isang portal at hinigo po ako papasok dito. At isa pa, hinahanap ko rin po ang kuya ko. Kaya sadyang hinahanap ko po talaga ang mundo nyo. Pinapangako ko sa'yo. Tutulungan kitang hanapin siya mamaya. Kumain muna tayo. Sinenyasan ng babae ang mga tagasilbi niya para pagsilbihan ako. Iba't ibang klase ng prutas ang hinain nila sa harap ko pero magalang akong tumanggi. Pasensya na po kayo pero hindi po ako nagugutom. Kumain ka kahit konti. Kung ayaw mo ng prutas, bigyan siya ng ibang masarap na putahe. Umalis sa mga tagasilbi dala ang mga prutas. Pagbalik nila ay may dala na silang umuusok na litsong manok. Napakabango ng aroma nito. Nakakagutom ang amoy nito pero nagdasal ako sa isip ko at humingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos. Diyos ko, tulungan mo kung huwag matukso sa kahit anong ialok nila sa akin. Matapos kong magdasal sa isip ko ay magalang akong tumanggi sa alok ng babae. Paumanhin po pero hindi po talaga ako nagugutom eh. Kung ganon, kahit sumubo ka man lang, kahit kaunti lang sa pagkain to. Inabot niya sa akin ng itim na pagkain nakalagay sa kulay gintong mangkok. Umiling ako habang pinipigilan ng sarili na tumingin sa mukha ng babae. Tumayo ang babae at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang mukha ko. Ramdam na ramdam ko ang lambot ng palad niya. Kaya hindi na ako mapakali. Lalong kumabog ng malakas ang dibdib ko. Mariin akong pumikit at huminga ng malalim. Bago dumilat. Hindi ako tumitig ng direkta sa mga mata niya. Nakatingin lang ako sa noon niya. Napapansin ko kasi na parang may hipnotismo ang mga mata niya. Gusto mo ba akong ipahiya dahil lang sa pagtanggi mo sa akin? Hindi po. Wala po akong intensyon na ipahiya kayo. Busog lang po talaga ako. Kung ganon, halika na. Sasamahan kitang hanapin ng kuya mo. Talaga po? Maraming salamat po. Kahit paano'y nabawasan ang takot ko dahil hindi naman nila ako pinilit na kumain ng pagkain nila. Tapos ang bait pa ng babae sa akin. Kaya akala ko talaga ay magiging maayos na ang lahat at makakalabas ako ng buhay sa biringan. Hindi ko alam kung ang babaeng to ang tinatawag nilang Carolina. Pero base sa mga nakita ko, mukhang siya nga to. Sinamahan niya akong malapit sa mahabang mesa. Inisa-isa namin ang lahat ng kumakain. Hanggang sa tumapat kami sa upuan ni Kuya Nardo. Itinuro ko siya sa magandang babae. Siya po ang kuya ko. Hindi kita kilala, mortal. Hindi ako ang hinahanap mo. Sigurado akong ikaw ang Kuya Nardo ko. Kuya, matagal ka na naming hinahanap. Si nanay nag-aalala na sa'yo. Sinabi ko na, hindi kita nakikilala. Ako to, Kuya Nardo! Kapatid mo ko! Sinabi ng alagad ko na hindi kanya kilala. Hindi kita pinilit na kumain ng kahit ano. Kaya wag mo rin ipilit ang gusto mo. Patawad po. Pero siya po talaga ang Kuya Nardo ko. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang ginugulo ang handaan ko. Kaya ikinalulungkot kong sabihin, kailangan kitang hatulan. Pansamantala kang ikukulong.
habang pinag-iisipan ko kung anong magiging hatol ko sa'yo. Patawad po. Hindi ko gustong manggulo. Bubugso lang po ng damdamin. Dahil sa sobrang lungkot at saya na makita ko ulit ang kuya ko na matagal ko nang hinanap. Ang mga mapangahas na pumasok na walang imbitasyon ay may parusang nakalaan. Mabait pa ako sa'yo kanina, pero mukhang inabuso mo. Parang awa niyo na po. Gusto ko lang naman pong makita at makausap ang kuya ko. Ikulong niyo siya at bukas ay malalaman natin ang parusang dapat sa kanya. Kuya Nardo! Kuya! Kapatid mo ko! Ako si Binoy! Kuya Nardo! Ang pangalang binanggit ko ay palayaw ko nung bata pa ako na matagal ko nang hindi ginagamit. Nakita kong kumurap ng isang beses si kuya kaya alam kong kilala niya pa ako. Pero kahit anong sigaw ko ay hindi niya ako nililingon. Kahit kalad ka rin na ako ng mga kasama niya at ikulong sa silid na pinaglagyan nila sa akin kanina ay wala tong reaksyon. Nang maipasok na nila ako dito ay hindi ko na napigilang umiyak. Naisip ko na kung ano ang pwedeng mangyari sa akin. Mamamatay ako o matutulad sa sinapit ni tatay na nabaliw. Tinignan ko yung pintuan ng kwarto. Hindi ko alam kung paano buksan ang pinto na to. Hindi ko rin madescribe ang itsura nito. Kakaiba to kaysa sa pangkaraniwan. Walang ibang paraan para makatakas sa kwartong to. Kaya tinanggap ko na lang nito ang kapalaran ko. Tulala akong nakaupo sa sulok habang sari-saring senaryo ang naglalaro sa isip ko. Naalala ko si nanay kung paano siya nahihirapang alagaan si tatay. Tapos dadagdag pa ako sa pasanin niya. Ginawa ko lang naman to dahil hindi ko rin naman kayang pabayaan si Kuya Nardo. Hindi rin ako matatahimik ng buong buhay ko kung hindi ko malalaman ang sagot sa lahat ng katanungan ko sa pagkawala niya. Kaya wala rin akong pagsisisi sa ginawa kong to. Yun nga lang, naaawa ako para kay nanay. Napaiyak na lang ako habang nakaupo sa pinakasulok ng kwarto. Hanggang narinig kong bumukas ang pinto ng silid. Akala ko'y kukunin na nila ako para patayin. Pero narinig ko ang boses ni Kuya Nardo. Pinoy! Kuya Nardo! Shh! Huwag kang maingay! Kuya, naalala mo pa ako? Oo, unang kita ko pa lang sa'yo. Alam kong kapatid kita. Pero bakit mo ako itinanggi? Para hindi ka mapahamak. Kapag nalaman nilang may kakilala ka rito, papatayin ka nila o mababaliw ka katulad ng kay tatay. Ang gusto ko lang naman ay mahanap ka. Lahat kami nag-aalala sa pagkawala mo. Ginusto ko rin na nangyari sa akin. Nandito ang guro ko pati ng ibang mga albularyong kilala sa lugar natin. Paano kami? Paano si nanay? Hirap na siya sa pag-aalaga kay tatay. Tapos ngayon, dalawa pa tayong nawawala. Wala na akong magagawa para kay tatay. Kumain siya ng pagkaing hinain sa kanya, kaya tinanggalan siya ng katinuan. Pero ikaw, kaya pa kitang iligtas. Pero paano? Akong bahala. Halika na, habang wala pang bantay sa pasilyo. Magkasama kaming lumabas ni Kuya Nardo sa kwarto. Walang katao-tao sa paligid at sobrang tahimik dito. Sinenyasan niya akong huwag gumawa ng kahit anong ingay. Kaya kahit sa paghakbang ay ingat na ingat ako. Nang makalabas kami sa kastilyo ay hinila niya ang kamay ko. Nagtago kami sa malalagong halaman hanggang sa makarating kami sa mapunong lugar. Binoy, kapag nakalabas ka sa mundong to, huwag ka nang babalik pa. Paano ka kuya? Kaya nga ako pumunta rito dahil gusto kong iuwi ka. Para naman hindi na mag-alala si nanay. Sabihin mo kay nanay na huwag na siyang mag-alala dahil masaya ako rito. Masaya ka nga ba talaga? Bakit pumayag ka na maging isa ka sa kanila? Para mabuhay si tatay at makabalik sa inyo. Kaso nakabalik nga siya pero tinanggalan siya ng katinuan. Mabuti nga ikaw, hindi ka nalinlang ng kagandahan at kabaitan ng babaeng yon. Sino ba siya? Huwag mo nang alamin pa para hindi ka mapahamak. Sige na, umalis ka na. Hindi ako aalis ang hindi ka sumasama sa akin. Hindi dito ang mundo mo. Binoy, bukas ay papatayin ka nila. Kaya umalis ka na. Hindi ka nila bubuhayin pa. Pero paano ka? Hindi na ako makakabalik pa. Ang mahalaga ay ikaw. Ikaw na ang bahala kila nanay at tatay. Ikaw na lang ang meron sila. Kaya sige na, bumalik ka sa lugar na dinaanan mo papasok dito. Kuya, kahit magpakita ka man lang. Kahit saglit lang kasi miss na miss ka na ni nanay. Andito sila! Andito ang taksil! Bilisan mo na, Binoy! Takbo! Kuya, mag-iingat ka! Tumakbo ko ng mabilis at nagtago sa malalaking puno. Hindi ko alam kung paano hahanapin ang punong lagusan dahil halos magkakapareho lang ang lahat ng nakikita ko. Lumingon ako kay kuya at nakita ko siyang nakikipaglaban sa mga engkantong kakaiba ang itsura. Iba-iba din pala ang mukha ng mga engkanto sa biringan. Ang unang nakita ko ay mapuputit, gwapo at magaganda. Pero ang mga kalaban ngayon ni Kuya Nardo ay may itim at malalaki ang katawan at weirdo ang mga itsura. Hanggang nagawa niyang patumbahin ang mga to. Hinabol niya ako at sabay kaming tumakbo sa kung saan. Kuya, nalilito ako sa dami ng mga puno.
Pero nilagyan ko ng palatandaan ng mga bato ang punong pinanggalingan ko. May mga alam pa akong lagusan dito. Basta bilisan mo ang pagtakbo. Ayun sila! Huwag hayaang makatakas! Kuya, andyan na sila! Tumakbo ka. Ako nang haharap sa kanila. Sige, mag-ingat ka. Tumakbo ako palayo. Pero palingon-lingon ako kay Kuya Nardo. Gusto ko siyang tulungan nito. Pero alam ko namang wala akong magagawa. Kulang ang lakas at kalaman ko para labanan sila. Muli ay nakawala si Kuya sa mga humahabol sa amin. Sinundan niya ako at sabay muli kaming tumakas. Nakarating kami sa isang puno. Iba ang punong to kaysa sa portal na dinaanan ko. Binoy, sandali lang. Niyakap ako ng magpit ni Kuya Nardo. Tapos tinapik niya ang balikat ko. Pinatong niya ang kamay niya sa ulo ko at umusal ng salita. Binabasbasan daw niya ako na sana'y hindi ako mabaliw katulad ng ibang nakapasok at nakalabas sa biringan. Nasa ganitong tagpo kami nang umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas na sigaw ng babae. Malamyos ang tinig nito, may lambing pero punong-puno ng otoridad. Nardo! Nagtaksil ka! May pagkakataon ka pa para makabawi! Ibalik mo ang dayo sa akin! Binoy, sige na! Umalis ka na! Pero paano ka kuya? Ayos lang ako. Sige na! Sumama ka na lang sa akin. Baka patayin ka nila. Halika na! Umuwi na tayo! Nandito na ang mundo ko, Binoy. Tao ka kuya! Tao ka! Kaya halika na! Umuwi na tayo! Hinila ko si kuya palapit sa malaking puno. Pero nagmatigas siya. Inalis niya ang pagkakahawak ko at galit akong inutusan. Huwag nang matigas ang ulo, Binoy! Umuwi ka na! Hindi! Isasama kita! Baka patayin ka nila rito! Patay na ako, Binoy! Patay na ang katawang lupa ko! Kahit anong gawin ko, hindi na ako makakabalik sa atin! Ito na ang buhay ko ngayon! Ito na ang kapalarang pinili ko! Kaya umalis ka na! Kuya naman eh! Ang daming hirap at kababalaghan ng dinanos, kumahanap lang kita! Paano kita iiwan ngayon? Huwag mong sayangin ang sakripisyo ko, Binoy! Umuwi ka na! Pakiusap! Umuwi ka para sa mga magulang natin! Dahil kailangan ka nila! Napaiyak na ako ng tuluyan, lalo na nang may lumitaw na mga engkanto. Gwinardyahan ni kuya ang portal para hindi nila ako malapitan. Umiiyak na lumapit ako sa puno. Bago nilingon si Kuya Nardo, napilit pa rin hinaharang ang mga engkanto. Sorry kuya. Humawak ako sa puno. Pagkapit ko, para akong tinutulak nito palayo. Pinilit kong kumapit hanggang sa niyakap ko na mahigpit ang punong to. Mahirap ang pumasok sa portal, pero mas mahirap pala kapag palabas na. Tinutulak ako palayo ng puno, tapos nahihilo pa ako. Halos masuka-suka na ako habang pinipilit kong labanan ng malakas na pwersang tumutulak sa akin palayo. Ginamit ko lahat ng lakas ko hanggang sa umikot na ang paningin ko. Pakiramdam ko ay nasa loob ako ng malaking buhawi at tinatangay ako nito ng paikot-ikot hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Hanggang sa nagkamalay na lang ako nang may tumatapik sa balikat ko. Nasa gilid na ako ng kalsada at nakahiga sa tabi ng isang punong kahoy. Tinatapik ako ng isang babaeng hindi ko kilala. Kuya, gising. Kanina ko pa napapansin na nakahiga ka dyan. Ang init-init eh. Mama, baka baliw siya. Shh! Tumahimik ka. Paano yung itsura niya? Ang dungis at ang payat, tapos ang haba ng balbas. Baka po ermitanyo yan. Ano ka bang bata ka? Tulungan mo akong akayin siya doon sa lilim. Ang init tapos narito siya sa pwesto niya. Pero, Sige na, hindi ka ba naaawa sa tao? sige na nga po. Pinagtulungan nila akong itayo, tapos sabay inakay papunta sa pwestong nalililiman ng puno. Pinaupo nila ako rito. Gusto kong magpasalamat sa kanila, pero hindi ko magawa. Hindi ako makapagsalita at ayaw ding gumalaw ng katawan at bibig ko. Para bang nawalan ako ng kontrol sa sarili kong katawan. Tulala lang ako nito, pero alam ko kung anong nangyayari sa paligid ko. Gutom ka ba, Manong? Anak, bumili ka ng tubig tsaka tinapay dyan sa may tindahan. Nakaramdam ako ng sobrang gutom at uhaw nito. Hinang-hina rin ako na parang matagal akong hindi kumain. Pagdating ng bata, ay inabot nila sa akin ng tinapay. Nagawa ko namang bahagyang ikilos ang kamay ko. Nilantakan ko to na parang hayok sa pagkain. Dahan-dahan lang, Manong. Baka mabulunan ka. Nabulunan nga ako kaya mabilis na binuksan ng babae ang bottled water at pinainom niya ako. Mabilis kong ininom to at inubos. Nang maubos ko na ang tinapay, ay nakaramdam pa rin ako ng gutom pero hindi ko to masabi sa kanila. Manong, umuwi ka na sa inyo ha. Kailangan na rin namin umuwi ng anak ko eh. Mag-iingat ka. Iniwan ako dito ng babae. Nanatili ako sa lugar na to na parang taong grasa. Gusto kong humingi ng tulong pero hindi ko magawa.
Parang hindi ko makontrol masyado ang katawan ko. Kahit nga ang umiyak ay hindi ko rin magawa. Sa mata ng mga tao ay para na akong isang baliw. Pero magkaiba kami ng kalagayan ni tatay, pati na yung anak ni tatang. Mga agresibo sila at kung minsan naman ay tumatawa at umiiyak, nakakapagsalita sila at makikita sa kilos at salita nila na wala sila sa katinuan. Pero ako, normal lang pag-iisip ko nito. Pero hindi ako makapagsalita. Kikilos lang ang katawan ko kapag kakain. Minsan nga kung saan na ako dumudumi. Hanggang may mga taong naawa sa kalagayan ko, kaya binibigyan nila ako ng tubig at pagkain. Pero nang mapansin nilang namamaho na ako, ay humingi na sila ng tulong sa barangay. Laking pasasalamat ko nang may tumulong sa akin na paliguan ako. Ginupit nila ang mahaba akong buhok at balbas. Isa rin to sa ipinagtataka ko. Ang alam ko kasi ay isang araw lang ako nawala. Pero bakit parang ang daming nagbago sa akin? Para bang isang buwan na akong naglaho. Ayan, wapo ka na ulit kuya. Ano bang pangalan mo? Taga saan ka? Gusto kong sumagot nito pero hindi ko magawa. Nakatulala lang ako. Kaya naman humingi na ng tulong ang barangay sa mga pulis para mahanap ang pamilya ko. Dito nila nalaman na matagal na akong hinahanap ni nanay. Mahigit isang buwan na raw akong nawawala. Nalaman ko rin na nasa bayan ako ng Gandara. Isinakay nila ako sa mobil at inihatid ako sa bayan namin. Laking tuwa ako na sa wakas ay makakauwi na rin ako. Pero hindi ko man lang magawang magpasalamat sa lahat ng taong tumulong sa akin. Nang makauwi na ako, ay sinalubong ako ni nanay. Umiiyak siya ng malakas habang tumatakbo pa sa lubong sa amin. Gusto ko siyang yakapin, pero ayaw talagang makisama ng katawan ko. Alvin, anak ko! Ang tagal kitang hinahanap! Bakit ang tagal mong nawala, anak? Ano nangyari sa'yo? Mrs., natagpuan po siya sa Gandara. Ilang araw daw po siyang nakahiga lang sa gilid ng kalsada. Binibigyan lang siya ng tubig at makakain ng mga residente. Tulala at wala sa sarili yan. Hindi po namin alam kung anong nangyari sa kanya. Nang nag-imbestiga po kami, wala pong trace kung saan siya galing. Parang bigla na lang siyang lumitaw doon. Baka po may nagtapon lang sa kanya doon. Ganyan din po ang nangyari sa asawa ko. Sinabi ko na kasi huwag na siyang tumuloy. Pero ang tigas ng ulo. Ano pong ibig niyong sabihin, Mrs.? Hinahanap niya ang kapatid niyang kinuha ng engkanto. Gusto niyang pasukin ang sinasabi nilang biringan. Sinabi ko na nga sa kanya dati na huwag niya nang ituloy. Diyos ko, anak ko. Ano bang kasalanan ko nang kakaganito ang pamilya ko? Naku, Mrs., mabuti po siguro kung patignan niyo sa espesyalista ang anak at asawa niyo. Baka po may sakit na sila pareho. Salamat, sir. Salamat sa paghandit niyo sa anak ko. Magpapaalam na po kami. Inakay ako ni nanay papasok sa bahay. Nakamasid naman ang mga kapitbahay namin at nagbubulungan. Nang makapasok kami, ay hinainan ako ni nanay ng pagkain. Ang payat-payat mo na, anak. Tapos ang sabi nila sa akin, balbasarado ka raw. Ganun na ganun ang ama mo nang mahanap namin siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko. Chang! Chang! Nakauwi na raw po si Alvin! Ang bilis ng balita, ano? Ay, ng kaibigan mo. Tingnan mo ang nangyari sa kanya. Tol, buti nakabalik ka na. Bakit mo naman ako iniwan sa gubat, Tol? Nagising ako nang wala ka na. Kung saan kita hinanap pero hindi na kita nakita. Alam mo bang ilang palo at hampas ang natikman ko sa nanay mo? Dapat lang yun sa'yo. Hindi naman naniniwalang anak ko sa biringan pero sinusulan mo. Chang naman, hindi ko naman po gusto ang nangyari. Tsaka Chang, bakit tulala to si Alvin? Hindi ko na alam. Anong gagawin ko? Bugay, ano nang gagawin ko? Matanda na ako tapos dalawa silang pasanin ko. Si Nardo hindi pa nakikita. Baka mabaliw na rin ako nito. Naku Chang, wag naman po. Lakasan lang po niyo ang loob niyo. Teka po, akin na yan. Ako na magpapakain kay Alvin. Mabuti pa nga. Eto, pakainin mo na yan. Ay, masaya ako nang bumalik ang anak ko pero nadudurog ang puso ko. Masakit para sa akin na makita siyang ganyan na. Iniisip ko tuloy si Nardo. Baka nasa ibang lugar din yun at palaboy-laboy. Kawawa naman ang mga anak ko. Pero Chang, mukhang iba po ang sitwasyon ni Alvin kaysa kay Chong. Hindi mo ba si Chong, nung nakauwi lang dito ay agresibo at nagwawala? Tingnan niyo po to si Alvin. Tahimik lang na kumakain. Gusto kong yakapin si Bugoy nito kasi kahit pala paano, hindi siya puro kalokohan lang. Mapagmatsyag din pala siya sa paligid niya at napansin niya ang kilos ko. Ang pinagdadasal ko lang ng mga panahon na to na sana ay bumalik na ako sa dati. Pero lumipas ang isang linggo na walang nagbago sa kondisyon ko. Alam kong nahihirapan si nanay pero
Wala naman akong magawa. Pasalamat na lang ako kay Bugoy dahil tinutulungan niya si nanay sa tuwing paliliguan niya ako. Isa siyang tunay na kaibigan kasi kahit sa pinansyal ay tumutulong siya sa amin. Bugoy, pasensya ka na kung minsan ay masungit ako sa'yo ha. At nasisisi kita sa nangyari kay Alvin. Pagpasensyahan mo na ako. Alam mo naman ang pinagdadaanan ko. Wala po yun, Chang. Alam nyo, sinisisi ko rin ang sarili ko eh. Totoo naman ang sinabi nyo. Ako ang namilit kay Alvin na hanapin si Kuya Nardo sa Biringan. Kung hindi sana ako natulog nung gabing yun, baka napigilan ko ang mga nangyari. Wala na tayong magagawa, Bugoy. Nariyan na yan eh. Ang kinakatakot ko lang ay matanda na ako. Paano na ang mag-ama ko kung wala na ako? Lalo na si Alvin. Bata pa ang anak ko. Hindi man lang nakapag-asawa ang anak ko. Tiyang, tama na po. Naiiyak na rin ako eh. Kung hindi tulala tong si Alvin, tiyak na pagtatawanan ako nito dahil sa pag-iyak ko. Lahat ng usapan nila ay naririnig ko. Nalulungkot din ako sa nangyari pero wala man lang tumutulong luha sa mga mata ko. Ang hirap ipaliwanag ng sitwasyon ko. Para akong paralisado na hindi. Kasi nakakalakad naman ako kapag may umaakay sa akin. Nakakakain naman ako kapag may nakahaing pagkain. Pero mas lamang natulala ako. Kaya akala ng mga tao ay baliw na rin ako. Nang sumapit ang gabi ay pinahiga na ako ni Bugoy bago siya umuwi sa kanila. Si nanay naman ay inaasikaso si tatay na nagwawala na naman. May iniinom naman siyang gamot na nireseta ng psychiatrist. Kapag nakakainom siya nito ay kumakalma siya at nakakatulog. Kahit paano naman ay nakakahingi ng tulong si nanay sa DSWD para sa gamutan ni tatay. Pero kahit na may gamot na siyang iniinom ay hindi pa rin bumubuti ang kalagayan niya. Nang makatulog si tatay ay dito lang din nakapagpahinga si nanay. Naririnig ko siyang nagdarasal at umiiyak. Awang-awa ako sa kanya pero wala rin naman akong magawa sa sitwasyon naming dalawa. Nang makatulog na si nanay ay dito lang din ako nakaramdam ng antok. Pagpikit ko ng mga mata ko ay narinig kong may tumatawag sa pangalan ko. Parang galing to sa labas ng bahay. Kusang gumalaw ang katawan ko at naglakad ako palabas. Kung may makakakita nga lang sa akin ng mga oras na to ay iisiping naglalakad ako ng wala sa sarili. Diretso lang kasi ang lakad ko na parang isang tuod. Natatakot ako sa pwedeng mangyari sa akin pero hindi ko naman mapigilan ang mga paa ko. Patuloy lang ang pagtawag sa akin. Ang boses nito ay parang sa isang matandang lalaki. Alvin, sige lang. Maglakad ka lang papunta sa akin. Huwag kang matakot. Halika rito. Lakad lang, Alvin. Paulit-ulit na sinasabi yun ng tinik. Ako naman ay hindi makatanggi. Kaya patuloy lang ako sa paglakad. Papunta na ako sa dulo ng baryo at wala na mga bahay dito. Pakiramdam ko nito ay kinukuha na naman ako ng mga elemento. Kaya nakakaramdam ako ng takot. Naglakad lang ako ng naglakad hanggang marating ko ang puno ng tuod. Nasa paanan na to ng bundok at sa tabi nito ay nakatayo ang maliit na kubo. Nakapagtataka na may kubo rito dahil sa pagkakaalam ko ay walang may gustong tumira sa parting to dahil may paniniwala sa amin na maraming mga kababalagan ang nangyayari sa lugar na to. Habang palapit na ako sa kubong nasa tabi ng tuod ay lumabas naman ang matandang lalaki para salubungin ako. May hawak siyang malaking lampara kaya agad ko siyang nakilala. Siya si Kaambo, ang guro ni Kuya Nardo. Maligayang pagdating, Alvin. Halika, tumuloy ka sa bahay ko. Inakay niya ako papasok sa bahay. Kahit paano'y nabawasan ng takot ko dahil kilala ko ang matanda na to. Mabuti siyang tao at marami na rin siyang nagamot noong aktibo pa siya sa pagiging albularyo. Pagpasok namin sa loob ng bahay niya ay nagulat ako dahil parang hindi kubo ang pinasok namin. Para akong pumasok sa loob ng isang mansyon dahil sa ganda at mamahalin ng mga kagamitan. Maluwang din ang bahay. Hindi katulad yung nasa labas ako. Para lang tong maliit na kubo na tirahan ng isang tao. Maraming naglalaro sa isip ko na gusto kong itanong sa matandang kaharap ko pero hindi ko pa rin magawang magsalita nito. Kainin mo ang prutas na to, Alvin. Huwag kang mag-alala. Makakatulong sa iyo ito. Isinubo niya sa akin ng prutas. Kusang bumuka ang bibig ko at kinain to. Pinadala ako ng Kuya Nardo mo para tulungan ka. Matagal na kitang pinagmamasdan at ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong makalapit sa iyo. Buhay po ba si Kuya Nardo? Napahawak ako sa bibig ko nang magawa ko magsalita. Hindi makapaniwalang napatingin ako sa prutas na dala niya. Ubus na to at wala nang natitira pa. Pinarusahan siyang maging alipin at hindi siya pwedeng makalabas sa beringan. Kaya nakiusap siya sa akin na tulungan ka. Teka po, dahil ba sa prutas kaya bumalik ako sa normal?
Oo, ito ang gamot na ginawa ko para sa'yo. Pwede po ba akong humingi para kay tatay at sa anak ni Tatang? Nabaliw kasi sila nang pumasok sila sa biringan. Pasensya na, Alvin. Hindi na kaya ng kaalaman ko na gamutin ang sakit nila. Ang nangyari sa tatay mo ay parusa ng mga engkanto sa kanya dahil sa pagpasok na walang pahintulot. Pero bakit po ako? Napagaling nyo naman ako ah. Iba ang kaso mo. Ang Kuya Nardo mo ang may gawa kaya natulala ka at hindi makapagsalita. Po, pero bakit? Ginawa niya yun para iligtas ka. Kaya nga hindi ka na hinabol at pinatay ng mga engkanto kasi hindi ka na nakakapagsalita. Hindi mo na maibubulgar ang mga nakita mo doon. Kaya pala, pero kaambo, kamusta naman po si Kuya Nardo? Hindi ba siya nahihirapan? Maayos ang kalagayan niya doon. Huwag ka nang mag-alala sa kuya mo. Ito pala ang agimat na ginawa ko para sa'yo. Para saan naman po to? Protection mo yan na ginawa ko para sa'yo. Tuwing lumalabas ako sa biringan, ay lihim akong gumagawa ng isang agimat. Kaya natagalan din bago kita nagamot. Isuot mo yan para hindi ka na mahanap ng mga engkanto. Baka kasi kapag nalaman nilang normal ka na, ay balikan ka nila at patayin. Kinuha ko ang agimat at isinuot to. Nagpasalamat ako sa matanda dahil kahit papaano'y mababawasan ang problema ni nanay. Salamat po kaambo. Salamat po talaga. Akala ko habang buhay na akong magiging tulala at alagain. Salamat at ibinalik niyo ako sa dati. Sabi ni Nardo, patawarin mo raw siya kung nagawa niya yan sa'yo. Ayos lang po. Alam kong gusto lang akong iligtas ni kuya. Kayo na po sana ang bahalang tumingin sa kanya. Sabihin po niyo na mahal ko siya. Namin ni nanay. Sige na, Alvin. Ito na ang huli nating pagkikita. Umuwi ka na sa inyo. Huwag mo nang subukang pasukin ulit ang isang mundong hindi mo dapat pinapasok. Opo kaambo. Sapat na yung nasagot na ang mga tanong ko. Kung bakit nawala si kuya. Pero bakit nga po ba kayo pumasok sa biringan? Sarili naming kagustuhan to. Walang pumilit sa amin. Tulad ng hindi ka nila pinilit pakainin ng itim na pagkain. Ang desisyon naming to ay tanging kami lang ang nakakaunawa. Sige na, Alvin. Umuwi ka na. Sige po. Maraming salamat po kaambo. Hinatid ako ni kaambo palabas ng bahay niya. Paglabas ko ay lumingon pa ako. Nakita ko ang maliit na kubong tahanan niya. Kaya sumilip ako sa loob. Ibang iba talaga ang itsura nito sa loob. Ang ganda po ng kubo niyo. Parang mansyon. Ngumiti lang ang matanda bago ipinatong ang palad sa ulo ko. Binabasbasan daw niya ako para maging ligtas ako sa pag-uwi. Naglakad naman ako pa uwi na magaan na ang pakiramdam. Kahit paano ay alam ko kung nasan si Kuya Nardo. Wala man siya sa piling namin ay mananatili naman siyang buhay sa puso't alaala namin. Pagkagising ko kinabukasan ay gutom na gutom ako. Bumangon ako para maghanap ng makakain. Pagpasok ko sa kusina ay siya namang paglabas ni nanay. Nagkagulatan pa kami hanggang sa lumapit siya sa akin at kinurot ang pisngi ko. Aray ko naman, Nay! Diyos ko, Alvin anak! Nakakapagsalita ka na? Nakakalakad ka na nang walang umaalalay sa'yo. Opo, Nay. Kaso gutom na gutom po ako eh. Namiss ko na ang luto niyo. Diyos ko po! Salamat po! Nagbalik na sa normal ang anak ko! Niyakap ko na mahigpit si nanay at pinunasan ko ang mga luha niya. Mugto ang mga mata niya dahil sa gabi-gabing pag-iyak. Nay, Tana! Andito na po ako. Sorry po kasi matigas ang ulo ko. Huwag na nating pag-usapan yan. Halika, kumain na tayo. Ipaghahain kita ng paborito mong tuyo. Wow, sobrang namiss ko yan, Nay. Pati po ikaw. Namiss kita ng sobra. Pinaghahain ako ni nanay. Agad ko naman tong nilantakan na parang ilang araw akong hindi kumakain. Nay, kumain na rin kayo. Sige lang anak, busog ako. Salamat at magaling ka na. Nag-aalala ko ng gusto sa iyo eh. Akala ko'y dalawa na kayo ng tatay mo magiging alagain ko habang buhay. Nay, hindi ko alam kung totoo pa naginip lang ang nangyari sa akin kagabi. Pero may tumawag sa pangalan ko. Kaya lumabas ako at naglakad. Napunta ako sa puno ng tuod. Doon malapit sa kakahuyan. Tinulungan ako ng matandang lalaki nakatira doon. Kaya bumalik ako sa normal. Pero wala nang nakatira doon anak. Saka wala naman ang bahay doon. Meron po, Nay. Kubo ang bahay niya kung titignan mo sa labas. Pero napakagara kapag pumasok ka sa loob ng kubo. Anak kung sino man yun o ano man yun. Ang mahalaga ay magaling ka na. Natatandaan ko na po. Ang matandang yun ay si Kaambo. Yung nagturo kay kuya kung paano maging albularyo. Ang kuya mo. Nasaan na kaya siya? Pero Alvin, mangako ka. Huwag mo na siyang hahanapin pa. Kasi baka mamaya mawala ka ulit. At tuluyang mabaliw. Wala na nga ang kuya mo tapos mawawala ka rin. Halos mabaliw na nga ako nang umuwi kang tulala ka, alam mo ba? Nay,
Nahanap ko po si kuya at totoong nasa biringan nga siya. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Nay, hindi po ako nagbibiro. Totoo po. Saka hindi po ako nabaliw. Lahat po na nangyari ay alam ko. Tulala lang po ako pero may ulirat ako. Alam ko kung ano ang nangyayari. Alam kong nagalit kayo kay Bugoy. At alam ko rin siyang tumutulong sa atin nung natulala ko. Kung ganon, nahanap mo ang kuya mo? Bakit hindi mo siya pinauwi? Alalang-alala na rin ako sa kanya. Nay, iba na po ang mundo niya. Masaya na po siya doon. Masarap ang kinakain nila. Nakatira siya sa magarang palasyo. Ang puti niya na nga ngayon at lalong pumogi. Sabi niya, huwag ka na raw mag-alala kasi gagabayan niya pa rin tayo. Katunayan nga, pinadala niya si Kaambo para gamutin ako. Bakit hindi man lang siya magpakita sa akin? Gusto ko siyang makita at makayakap. Sabi sa akin ni Kaambo, bawal na siyang lumabas doon. Parusa niya yun kasi tinakas niya ako pabalik dito sa mundo natin. Pero alam niyo po ba, kahit ganun ang nangyari, masaya po siya doon. Para nga siyang prinsipe. Masaya at maganda ang buhay niya doon, Nay. Dinagdagan ko na lang ng kasinungalingan ng mga kwento ko kay nanay. Kasi ayaw kong magdusa siya kapag nalaman ng totoo nangyari. Chang! May dala akong sopas na pinabibigay ni nanay. Tulungan ko na rin kayong paliguan si Alvin bago ako pumasok sa trabaho. Teka Chang, asan ba kayo? Bakit wala si Alvin dito? Dito sa kusina, Bugoy. Chang, si Alvin Teka, Tol? Bugoy, kahit kailan talagang ingay mo. Putya, Tol! Magaling ka na! Hindi ka na tulala! Sa awa ng Diyos, Tol. Gumaling din ako. Tol, grabe ka! Pinag-alala mo ako! Bakit mo naman ako iniwan dun sa islang yun? Alam mo bang takot na takot ako pagising ko? Kung saan kita hinanap? Alam mo rin ba kung gaano kasakit manapaki ang nanay mo? Pero buti na lang nakauwi ka. Ganyan na ganyan din ang linyahan mo nung hinatid ako ng mga pulis dito ah. Alam mo yon? Oo naman. Natulala lang ako pero may malay ako nun. Ay naman pala eh. Bakit kasi hindi ka nagsasalita? Bakit tulala ka lang? Siyang dapat itong anak niyo ang sinapak mo eh. Oo, wag kang umiyak. Nakakatawa ang itsura mo. Grabe ka talaga. Magaling ka na nga. Nangaasar ka na eh. Pero tol, salamat ah. Hindi ko akalain na ganyan ka pala kabait. Salamat din dahil hindi mo pinabayaan si nanay. Salamat talaga. Oh, huwag ka rin umiyak. Ang pangit mong umiyak, tol. Tarantado. Babawi ka pa eh. Nagtawanan na lang kami bago niyakap ang isa't isa. Masaya akong nakabalik sa normal kong buhay. At nangako ko sa sarili ko na hindi ko napababayaan ng nanay at tatay ko. Dito na ako sa amin nagtrabaho at hindi na ako bumalik pa sa Maynila. Ginawa ko rin ang makakaya ko para matumbasan ang mga tulong na ginawa ni Bugoy kahit hindi naman niya hinihingi ito. Pero sobrang pasasalamat ko rin talaga dahil siya ang naging kaibigan ko. Marami ang natuwa nang malaman nilang magaling na ako. Ang ilan sa mga kapitbahay ay nagtanong kung ano raw ba ang nangyari sa akin. Kung narating ko raw ba ang biringan. Pero hindi ko sila sinagot. Sinabi ko na lang na wala akong maalala. Ayoko kasi na mas dumami pa ang bulong-bulungan tungkol sa biringan. Baka kasi magambala ang mga nakatira doon at mahanap nila ako. Mukhang effective naman ang proteksyon na binigay sa akin ni Kaambo. Kasi hindi na ako nakaranas ng kababalaghan simula nang suotin ko to. Nagpabalik-balik ako sa puno ng tuod pero wala na doon ang kubo ni Kaambo. Ni walang bakas na may tinayong kubo doon. Madalas ko pang puntahan yung dati sa pag-aasang makikita ko ulit si Kaambo o ang Kuya Nardo ko. Umaasa ako na makakahanap sila ng gamot para kay tatay. Kaso hindi na sila nagpakita pa sa akin. Hanggang sa nakamatayan na lang ni tatay ang sakit niya sa pag-iisip. Sa ngayon ay may pamilya na ako at kasalukuyang nakatira sa Calbayog City. Hindi na namin pinag-usapan pa ang mga nangyari sa akin nung napadpad ako sa biringan. Natatakot kasi kami na baka magambala ulit namin ng mga engkanto. Naglakas loob akong isulat to kasi gusto kong bigyan ng babala ang sino mang naghahangad makarating sa tagong syudad na yon. Nababalot yun ng hiwaga na hindi kayang saklawan ng ating mga isipan. Maswerte na nga lang ako dahil may hiwagang matandang lalaking tumulong sa akin para maging normal ulit ang buhay ko. Kaya naman huwag nyo nang tangkaing pasukin pa ang mundong ayaw magpakita. Huwag nyo nang alamin pa ang hiwaga nito dahil sa huli ay maaari nyo tong ikapahamak. Mas mabuting hanapin natin sa ating puso ang pananampalataya sa Diyos dahil siya lang ang totoong makapangyarihan sa lahat ng hiwagang nakatago sa mundong to. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ko ang karanasan ko sa paghahanap sa kuya ko sa mundo ng mga engkanto o mas kilala bilang Biringan City.